Kung magkaka-eleksyon po ngayon, walang kandidato si Marcos Jr. na mananalo bilang presidente or vice-presidente. Ang pinakamalapit na po pwedeng mahalal ay ang Ramon Tulfo bilang vice-presidente. Pero si Leni Robredo, bagamat siyang pumapangalawang choice ng ating taong bayan para sa presidente, kalahati lang po ang makukuha na boto kung ikukumpira kay VP Sara. Ibig sabihin, sinusuka ng taong bayan ang kandidato ni Marcos Jr., whether be it for president or vice president. Pangalawa, napakalayo po ng mga dilawan kung magkakaroon ng eleksyon ngayon dahil kalahati lamang ang boto ni Leni Robredo sa boto ni VP Sara kung ngayon ang eleksyon. Pero dapat ba tayong maging kampante, mga supporters ng mga Duterte? Hindi po. Kasi napakatagal pa ng eleksyon. At ngayon po, dahil nga hindi naman nagtagumpay sila sa pag-aalis kay VP Sara sa pamamagitan ng impeachment, ang gagawin nila mula ngayon hanggang Pebrero ng 2026, kung saan po pwede sila maghain ng pangalawa na namang impeachment, babatuhin nila ng babatuhin ng putik si VP Sara. At ano pa ba hindi nila naibato kay VP Sara? Lahat naman, including ang tinatawag nilang inodoro, binato na kay VP Sara. Pero kahit anong binato nila kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna na napupusuan ng taong bayan para maging presidente. Now, bakit sinusuka ang mga kandidato ni Marcos Jr.? Obviously, dahil alam ng taong bayan na walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. Walang solusyon na naibigay sa problema ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. Dinagdagan pa ngayon ng problema sa peace and order dahil nawala yung kapayapaan na natikman natin nung panahon ni Tatay Digong. At bakit talaga namang kahit anong kandidato ni Marcos Jr. ay wala? Well, siyempre, nandyan na rin yan yung disgusto ng taong bayan sa pangingidnap na ginawa ng Marcos Jr. kay Tatay Digong at ang pagpapadala sa kanyang sapilitan sa dahig kung saan ngayon nakakulong itong si Tatay Digong.